Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At gayon din po sa ating Panginoon. At sa oras po ito ay welcome po natin ang ating mga guests na sina Ian Matubis. Pwede po ba tumayo? Si Ian Matubis at si Richmond Matubis. Sila po ay inanyayahan po ni Brother Jerry para makatalo po dito sa ating bahay-simbahan. At gayon din po si Kirsten Everlane Encarnacion. Siya rin. Okay. At salamat at kayo po yung aming kasama sa oras na ito. At ganoon din po, acknowledgement po at welcome po natin si Brother Paulo sa kanyang pagdating dito po sa Pilipinas ng Ayos. At alam ko, masaya ang kanyang mga magulang. Ganyan na rin po, sinasama na rin po natin si Brother Iman. At si Brother Iman ay matagal na rin natin hindi nakasama. At yung anak din po siya ni Brother Imo, ni Sister Eva. At tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin para po sa kanila. Dakilang Diyos, sa oras mong ito, kami pinagpupuri at papasalamat sa iyo, Panginoon, sa mapayapang panahon na ipinagkaloob mo sa oras na ito. At ganun din po, inilalapit po namin ang aming mga kapatid na si Ian Matubis at si Richmond Matubis at si Kirsten Everlane Encarnacion. Nawa o Diyos ay hindi lang po ito ang una, tuling aming makasama at nawa patuloy na kumilos ka sa kanilang buhay at kung ano man po ang mga salita mo, Panginoon, nawa po ay may sa puso, may sa isip po nila at maging aral po para sa kanilang buhay, ang kanilang maririnig. At gayon din po, si Brother Paulo na babagong dating Panginoon, dinadalayan po namin siya, si Brother Iman, na sana patuloy silang makadalo rito at salamat sa muli nilang pagdating. At sa oras po ito, Panginoon, ay kayo lamang po ang pinapupurihin namin at ganoon pa man sa mga kapatid po namin na hindi nakarating sa araw na ito, dinadalayan po namin sila at kung ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ay ikaw po ang pumatagpo. Gawin din po sa aming pastor na sa ibang bansa, ano man ang kanyang ginagawa, pinagkakaabalahan, Panginoon, patuloy po siyang pagpalain, patuloy po siyang ingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. At salamat din po, Panginoon, na kami po yan nakapagsasaya, Panginoon, sa kabila ng ang aming mga kapatid ay dumaranas ng kapaghindikan at gawa ng bagyong si Pipito, kung saan man ay saan man siya tumugon, Panginoon, ingatan mo po ang mga taong kanyang madadaanan o ang mga bayan, Panginoon, ingatan mo po silang lahat. Lord, maraming salamat po at sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name, maglahat ay magsabi ng Amen. Salamat po. At patuloy po tayo manatili tayo at patuloy po tayo sa pagpupuri. Praise the Lord, mga kapatid. Sa sisimula po na muli nating pagpupuri sa ating Panginoon ay babasahin lamang po ako, mga kapatid, sa aklat ng Romans chapter 5 verse 1 to 11. Summarize ko na po ito, mga kapatid. Verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. 3. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At sa pagtitiis natin, mga kapatid, tayo ay nagtsatsaga. Walang nagtitiis na hindi nagtsatsaga.
nagbubunga ng pag-asa. Mga kapatid, apat na pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig, panglima ay ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo nagtsatsaga kung hindi tayo nagtitiis. At hindi tayo nagtsatsaga kung hindi rin tayo umaasa or wala tayong pag-asa sa ating Panginoon. At sa pagkaroon natin ng pag-asa sa ating Panginoon, tayo ay umiibig sa ating Panginoon. Lahat ng ito, mga kapatid, ang pagtitiis, pagtsatsaga, pagkamabuting tao at pag-asa, lahat ng yan useless kung wala tayong pagmamahal sa ating Panginoon. Unang-una na dyan ay ang pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi the more na nagmahal tayo, lahat kaya nating isakripisyo. Halimbawa na lang, mga kapatid, itong common na itong situation na to. Ang isang lalaking umiibig sa minamahal niya, kaya niyang isakripisyo. Tama po ba ako, mga kapatid, mga tatay? Amen. Praise the Lord. At kung ang gawin natin, mga kapatid, ihalin tulad natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Naalala natin, mga kapatid, kung paano tayo unang umibig sa ating Panginoon? Naalala ba natin, mga kapatid, excited tayo sa gawain, excited tayo pumunta sa kahit anumang cell group, malayo man yan, mga kapatid. Kahit gumastos tayo ng pagkalaki-laki, basta makapunta lang sa gawain ng ating Panginoon, sisikapin, gagawa at gagawa tayo ng paraan. Amen. Yan yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Balikan natin yung unang pag-ibig natin sa ating Panginoon, mga kapatid. At sa biyaya ng ating Panginoon, at sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, tayo ay kanyang inahon sa isang madilim na lugar, mga kapatid. Inalis niya tayo doon. Dahil yan sa pag-ibig din ng ating Panginoon sa atin. And by the grace of God, we are saved. And by the grace of God, we find peace. And by the grace of God, we are precious than rubies, mga kapatid. We are more than conquerors. We are more than victorious, mga kapatid. I-mindset natin yan bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya natin gawin ang lahat ng bagay sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. At umawi tayo sa ating Panginoon nang nagsasabing biyaya mo isapat. Biyaya ng ating Panginoon isapat na. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Biyaya mo isapat. Biyaya mo walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakakamtan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakakamtan.
bless Brother Larry. Praise the Lord, mga kapatid. Ayan, mula na pagmamati sa inyo, isa pong napakagandang umaga sa bawat isa po sa inyo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon na ako po ay gamitin ng ating Diyos sa mga oras mong ito. Salamat po sa pagtitiwala ng ating pumahal na pastor na sa oras po ito na maghayag ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sinabihan ako ni pastor noong Sunday na ako po ang mangaral, pero nag-abuno po ako ng mais noong Martes. Nasugat po yung paa ko mga kapatid, kita ko yung buto ng aking nililiit ang paa. Pero ang Diyos po ay napakabuti mga kapatid. Amen. Noong minsan po, na-invite po ako mga kapatid sa Marinduque. Ako po ay nakapag-compromise kay Pastor Matt na sabi ko, Pastor, sige po, makakarating po ako. Sabihin niyo kay Pastor Nitos. Pagdating ko po doon mga kapatid, hindi po ako makapagsalita. Ako po ay parang namamanat mga kapatid. Ako'y nagsasalita, walang lalabas sa aking bibig. Sabi ko, Lord, paano to? Paano gusto kong sabihin ang kabutihan mo? Paano maririnig ng mga tao? Pinagaling ng ating Panginoon mga kapatid. Nung ako po ay naimbitahan din sa San Andres sa pagsamahan mga kapatid, sumakit po yung aking pong kalahating katawan. At hirap na hirap ako magmalino. Pero ang pangako ng ating Panginoon, manampalataya ka lang sa akin at ikay pagagalingin ko. Amen. Ngayon mga kapatid, napakagaling ng ating Diyos. Hindi ako magaling ang ating Diyos mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! At sa umaga ito, tayo po'y magsitayo at babasahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa Book of Joshua mga kapatid. Ang sabi po mga kapatid sa Magandang Balita Bible, Joshua 24 verse 14 and 15. Ang sabi po, kaya naman ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosa na sinasamba ng inyong mga ninuno, o sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosa na mga Amoryo, at sinabi dito sa lupang inyong tinatahanan, ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Napakaganda po mga kapatid ng pananaw ni Joshua sa talatang ito. Hindi po mga kapatid binigyan si Joshua ng magandang kaisipan ng ating Panginoon na ang piliin niya ang ating Panginoon. Alam ni Joshua ang pagkapili niya sa ating Panginoon. Nakakasigurado siya na magiging maayos ang kanyang pamilya. Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Panginoon Hesus, purihin ka, dakilain ka, Panginoon. So umagang ito, ikaw po Panginoon ang mataas, amin po. Mangusap ka sa aking pong mga kapatid. Ipahayag mo ang iyong pong kabutihan. Sinasampa ka namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mga pangyarihan sa aming pong mga buhay. Gamitin mo ang aking pong mga labi, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang aking kaalaman. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw pa mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa aking pong buhay, wala akong magagawa, Panginoon. Kung ikay wala sa aking puso at isipan, dahil ako hindi karapat dapat tumarap sa iyo. Salamat sa iyong banal mong dugot na kayo po'y binago, Panginoon. Hallelujah. Buksan mo, Panginoon, ang puso at isipan ng aking mga kapatid sa mga oras po ito.
at ang mga salita mo'y tumimos sa puso't isipan nila, at ito po'y mag-isandatan nila, Panginoon, sa haharapin naman nila sa isang linggong pakikibaka sa mundong ito. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo, Jesus, lahat yung nagsabi ng Amen. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Sa dilusyon pala ay naramdaman natin ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa makalangit na awitin, ramdam na ramdam natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Praise the Lord! Isa pong mataas sa papuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Praise the Lord Jesus! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 Praise God! Sa umagang ito, may magagawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Makakaupo na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos po ay pangalang Hebreo na Hisua. Ang Diyos ay ang Diyos po ay nagpapalaya. God is deliverance. Si Diyos po ay pinuno ng mga Israelita, mga kapatid, na humalili po ito kay Moises. Na pinangunahan mga Hebreo patungo po sa pinangakong lupang pinagbulan, hindi matitinag si Joshua sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, na naniniwala siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Amen. Tulad po ng sinabi, ngunit ako at aking sambahayan ay maglilingkod sa ating Panginoon. Yan po ang sinabi, mga kapatid, ni Joshua. Hallelujah. Praise God. Ito po ay partikular na pagpili na ibinigay sa mga Israelita na piliin kung sino ang dapat paglingkuran sa pagkitang ba ng isang tunay na Diyos o sa huwad na Diyos. Pagkatapos ibigay sa mga tao ang kanilang pagpipilian, ipinaalam agad ni Joshua ang kanyang pinili at ang sabi, at para sa akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Talagang nasa puso niya na paglingkuran ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo dapat ganun din, mga kapatid. Amen. Dapat tayo ganun din sa pananaw po ni Joshua. Bilang ama po ng isang tahanan at pangulo po ng sambahayan. Mga tatay, mga nanay, iniisip po ba natin ang magiging kinabukasan ng ating pong mga anak? Amen. Walang magulang na nag-isip sa kanilang mga anak na mapapariwara ang buhay. Gusto na maging magulang natin na maging maganda ang kinabukasan ng bawat isa sa inyo. Kaya kung tayo susunod sa ating pong mga magulang, ang sabi sa Biblia, hahaba po ang buhay. At magiging maganda at kaaya-aya ang buhay ng bawat isa, mga kapatid. Masarap maglingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin. Hallelujah. Praise God. Ang plano po ng ating Diyos, mga kapatid, sa bawat pamilya na mabigyan tayo ng magandang buhay, na masayang pamilya, pamilya na hindi nag-aaway-away, mga kapatid. Kasi kung ang tayo ay natuturuan tayo, mga kapatid, ng bata palaan tayo, at inuusap natin yung mga anak natin, hanggang sa paglaki po niya, hindi tayo mamumblema. May napapalitaan tayo dito, kaunti nyo pa, pinapatuwayan. Tama po yan, mga kapatid. Pero ang mga anak ng ating Panginoon, hindi po dapat ganyan ang ating maging pananaw natin sa ating buhay. Si Joshua po ay dahil magandang katangian niya bilang isang tagapanguna at ang kanyang napakatibay na pananampalataya sa Diyos. Ang mga araw ni Joshua ay napakalakas. Marami ang nakaukit sa kanyang mga salita, tulad po sa talata ng ating pong nabasa sa verse 15. Natanyag na deklarasyon po na sinabi ni Joshua, ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa ating Panginoon. Amen.
Ang tulad po ni Yeshua ay manguna siya sa espiritual para po sa kanyang pamilya at bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po natin ang sinabi ni Yeshua, mga kapatid, na dalawang bagay. Ang una pong sinabi ni Yeshua, mga kapatid, na kontrolado niya ang kanyang sarili. At ang pangalawa po ay kontrolado niya ang kanyang pamilya. Dahil nakita po kay Joshua, mga kapatid, nakita ng kanyang pamilya kung karapat-dapat siyang sundin ng kanyang pamilya. Si Joshua po ay isang modelo, mga kapatid, sa mga anak niya, na nakikita kung gaano kalapit at kung gaano ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang prioridad po ni Joshua ay bumuo ng isang makadiyos na pamilya na nais niyang maitatag ito. At maitatag ito, wasto at tayo po bilang mananampalataya na kinakailangan maunawaan na natin ang Panginoong Hesus. Lamang ang karapat-dapat na maitaas sa ating pong mga buhay. Maitaas ang ating Panginoon, mga kapatid. Isipin natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa mga buhay na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos na nagbigay ng pag-asa, ang Diyos na nagbago ng buhay ng bawat isa, mga kapatid. Yan ang huwag po natin kalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Pag maiisip natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, talagang hindi na ako mababackslide. Doon nakilala ko natin, Panginoon, hindi ako, mga kapatid. Hindi ko na iniisip yan. Sabi ko, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Hindi ako titingin sa tao. Sa iyo ako maglilingkod. Sa iyo ako titingin, Panginoon. Dahil, mga kapatid, ang kapatid natin ay may kanya-kanyang kahinaan. Bilang tao, hindi po tayo perfecto. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, sa Diyos ang ating tumbok, mga kapatid, hindi sa kapatid natin. Lalago at lalago tayo kung ganyan po ang ating maging pananaw natin sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Sinabi po, si Diyos po ay puspos ng kaalaman at kakayanan sa pamamahala. At ang sabi po sa Deuteronomy 34 verse 9 po ng Deuteronomy, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Tumugon ang Israel na naglingkod din sila at ito yung landasin na dapat nilang landasan. Pinili nila na paglingkuran ang Panginoon, paglingkuran na may katapatan at paglingkuran na may katotohanan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. At dito po, mga kapatid, sa Mateo 6:33, at ang sabi po dito, ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat at pagharian kayo ng Diyos na mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipapagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Kompleto, mga kapatid, dapat po natin unahin at hanapin ang kaharian ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus na dapat labanan ng mga mananampalataya ang pagkabalisa sa pangaraw-araw nating pangangailangan. Kasi pag-iisan, mga kapatid, hindi ko naman po nilalahat, pag-iisan para tayong talunan. Pag may kaunting problema, para tayong walang Diyos sa ating katawan, mga kapatid. Lahat mo tayo dumadaan sa problema. Pero hanggang dumadaan yan, mga kapatid, sa atin, isipin natin na may Diyos tayong dakila, na may matatawagan tayo, may mga kausap tayo, ang ating Diyos, siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan, mga kapatid. Amen. Alam niya na ang kaligtasan ng kanyang pamilya at kailangan ito. At tayo po, mga kapatid, bilang ang kailangan ng mga pamilya natin, bilang mga ama, tungkulin mong tustusan lahat ang pangangailangan ng ating pong pamilya. Tinitiyak po natin bilang mga ama na tustusan ang kailangan para tulad po, mga kapatid. Ano po ang kailangan?
ang binibigay natin sa ating mga anak. Pagkain, damit, edukasyon. Yan po ang nabiro ang kailangan sa pamilya, mga kapatid. Kasi po, mga kapatid, kwento ko lang, nung ako po ay naging driver ni Bukal ni Abio, ang sahod ko po 180 isang araw. Inaabot po ako hanggang alas 12 ng gabi, 180 lang yun. Dalawang lubos ko na Maynila, San Pablo, Maynila, 180 lang po yung walang dagdag. Pero tiis lang, walang hanap buhay. Pag bumaba po yun dun sa parking namin, napakainit, nandun po lang po ako sa kotse. Hindi ka pwedeng nandun ka sa loob kasi makina ayaw po, hindi po napayag. Nandun po ako sa labas, nag-iitay sa kanila. Kung 10 oras po hindi nadating, 10 oras po ako nandun. Ganun po. May dala po sa aking pagkain. Pag isa may dala spaghetti o manok, kanin, soft drinks. Soft drinks lang po mga kapatid ang aking iniinom. Yung hamburger, kanin, manok, dinadala ko po sa bahay. Dahil hindi ko po kayang bumili. Hindi ko kayang ibili yung ano. Kulang pa po halos sa kinikita. Bilang isang ama ng tahanan, mga kapatid, napakasaya natin na nabibigyan natin ng maganda. Makakainin natin ng maganda ating pong mga anak. Kasi pagdating ko, ginigising ko sila. Kahit alas 11 ng gabi, sabi ko, sa aking mahal na asawa, sabi ko na, gisingin natin para makakain sila. Totoo po ito, mga kapatid. Hindi ito po ito. Totoo po nangyari sa buhay ko. Sa buhay na. Kaya challenge po ito, mga kapatid. Kung may mga nagahirap pa dito, mga kapatid, nakatulad ko. Pero ang Diyos, hindi nagkulang sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah. Minsan lang, mga kapatid, kahit po tayo ay mananampalataya, inuuna pa rin po natin ang kumita ng pera. Pag-araw ng simba, pag-araw ng Bible study o prayer meeting, hindi po tayo nakaka-attend. At nakikipag-compromise po tayo dito sa sanlibutan. Bilang mananampalataya, mga kapatid, dapat hindi po natin ginagawa. Pero kung may sakit tayo, okay lang. Pero sa mga bagay sa mundo ito, huwag po natin ipag-compromise ang gawain ng ating Panginoon. Dahil diyan po tayo mabibigyan ng ating Diyos ng kapahingahan, mga kapatid. Diyan tayo mabibigyan ng ating Panginoon Diyos ng pag-asa. Diyan tayo mabibigyan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, ng kaalaman sa kanyang pong mga salita. At hindi tayo madadala ng takbo ng mundong ito at mananatili tayo sa biyaya at habag ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sinabi niya ni Mr. Israel, gumagastos sa mga gawain. Ganyan po ang mga taga-Quezon, mga kapatid. May taga-Quezon po dito, si Sir Ines. Taga-Gumaka po. Ganyan po. Ang Quezon po ay medyo wala po silang pera. Pero tayo dito, maraming pera. Tama po ba, mga kapatid? May mga sasakyan tayo eh. Ang tingin na may pera tayo. Pero sila, mga kapatid, isipin nyo, 7 oras maglalakad. Hanggang naglalakad, inaabot ng ulan. Yung mga yun, pupunta sa Banaba, galing sa Dinugsuyan, gaano kalayo? Ang sabi nga sa akin, Brad, hanggang naglalakad kami, umaawit kami sa ating Panginoon, nararamdaman namin, nandun na kami. Isipin niyo, mga kapatid, sa sakripisyo. Sira na ang tsinelas, nasimpa pa rin. Yung isa doon, mga kapatid, sinusundo yung mga kapatiran alas 5 ng madaling araw. Inuumpisahan sunduin. Natatapos po, hindi pa natapos hindi pa nasusundo yung malayo. Alas 10 na, hindi na po nakaka-attend yung taga-sundo. May naglalakad pa,
may nagkasundo kasi nasa 200 po ang membro. Pero nagpapatuloy po sila na alam nila kung sila'y titigil, hindi po sila magtatagumpay, mga kapatid. Dito sa atin, ang sabi nga, Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagbago, sa kaibang damdamin, iisipin ko. Nasa atin na lahat, mga kapatid. May sasakyan tayong service, ipaparadala sa tapat, sasakay ka na lang, dadalhin ka sa church, ayaw pa. Mga kapatid, ito na po ang panahon natin na ang ating Diyos ay mapaglingkuran po natin ang tama. Kung mahal natin ang ating Panginoon, wala pong dahilan na malayo. Walang dahilan na tayo walang pamasahe. Amen. Pag may paraan, may dahilan. Pag gusto, ay may paraan. Tama mo ba? Mali yata mga kapatid. Sige, pasensya na po. Natatawa lang mga kapatid dahil natatats ako sa mga katatayan eh. Pag nakikita ko talaga, lumalakas ako. Lumalakas ako. Na nagpapatuloy tayo mga kapatid. At dito po mga kapatid sa Hagay, sa chapter 1 po, verse 2. Hanggang 9 po. Ang sabi po, sa verse 2, ganito ang sinabi ni Yahweh, ipamalita ng bansang ito na hindi panahon upang muling itayo ang templo. Sinasabi ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, maganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinabayaan. Verse 5, isipin ninyo ang inyong kalagayan, ang aking bahay. Marami ang inyong inihasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom nga kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. May damit ka kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Verse 7, isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon kung ihahayag ang aking kalingningan. Sa gayon, masisiyahan. Maghahangat ka kayo ng marami, ngunit kakaunti ang inyong makakamtan. At nang iuwi ninyo ay isinambulat ko. Bakit ito nangyari sa inyo? Sapagkat may sariling tahanan kayo, samantalang wasak ang aking templo. Napakaganda mga kapatid. Ang aklat po ng Hagay o Ageo ay nagpapakita ng pangkaraniwang problema na kinakaharap po natin sa panahon po natin ngayon. Na halos yung mga mananampalataya, mga kapatid, ay gustong agawin ulit. Gustong agawin ang kaaway. Amen. Sinabi po mga kapatid sa verse 8, na suriin ang ating mga pinamamahalaan para makita natin kung tayo po ay mas interesado sa ating pansakripisyo, kasi sa ating pansariling kasiyahan, sa halip na gumawa tayo para po sa ating Panginoon Diyos. Iisipin natin kung ano ang dapat natin gawin. Uunahin pa natin ang mundong ito. Ang mundong ito ay puro problema. Pero kung uunahin natin ang ating Panginoon, nabibigyan tayo dito na magandang buhay, tayo mga kapatid. Lahat naman tayo may nang-iisip eh. At binigyan tayo ng isip ng ating Panginoon kung sino at kung ano po ang ating pong dapat gawin. Hallelujah. Huwag po tayo mga kapatid na maging talunan. Huwag tayo maging talunan sa ating pong mga sarili. Ang ating mga kakulangan at piling na mamuhay ng dalisay sa harap ng ating Panginoon. Kumilos po tayo mga kapatid ng buong tapang para sa ating Diyos.
Dahil may kasigurudahan tayo na siya ay kasama po natin. Kasama natin ang ating Panginoon palagi at may kontrol sa ating po mga kalagayan. Manahang totoo tiwasay sa mga kamay ng ating Panginoon na nalalaman natin pagpapalain niya tayo at may kasaganaan habang tapat po natin na pinaglilingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Napakaganda mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon, kung pagbubulay-bulayan natin at iisipin natin at gawin po natin, magiging maganda ang buhay natin. Amen. Dahil nung ako po ay bagong sampa dito sa UTC, nakita ko po, ang San Pablo po kasi kasama ng Quezon yan. May mga gawain po kami dyan sa Lucena, may mga gawain po kami sa Charo, Candelaria. Pero ngayon, mga kapatid, makikita mo yung mga kapatiran, talagang pinagpala ng ating Panginoon. Saan pa tayo pupunta, mga kapatid? Kasi ang pagpapala ng sanglibutan, pansamantala lang yan. Pero ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, sa Kanya pong mga anak, ay buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. At ang sabi po, mga kapatid, sa Matthew 22, verse 37, sumagot Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Amen. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang inuna po natin sa ating pong buhay, ang isang pamilya, mga kapatid, ay makakaranas ng kasiyahan. Makakaranas ng magandang buhay ang isang pamilya, mga kapatid. Dahil ang plano ng ating Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, hindi tayo maghirap. Ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay hindi magpatuloy sa gawain ng Diyos. Amen. Yan po ang plano ng ating Panginoon. Kaya magpaminsan, may mga tao, sabi, ba't ganito ang buhay ko? Wala yatang Diyos. Para sinisisi ang ating Panginoon. Isipin niyo, mga kapatid, sa mga may mga bisyo, mga kalatayan, nanay, namadaan po mga yun. Pag hindi natin itigil ang bisyo niyan, sigurado, magkakasakit tayo. Sinong pahihirapan ninyo? Kung yun, magulang. Kung tatay naman, pahihirapan ninyo ang inyong asawa. Mag-aalaga. Bago pag may sakit na, sasabihin mo hindi ako mahal ng ating Panginoon. Ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi nagkulang sa paalaala sa bawat isa sa atin. Pinipilit ng Diyos na tayo mailapit sa Kanya, mga kapatid. Pero tayo po lumalayo sa ating Panginoon. Dahil hindi kayo umaating sa mga gawain ng Diyos. Pasensya na po. Kailangan sabihin po natin ito. Dahil nung ako'y bago pa lang mananampalataya, bago ako nabago, mga kapatid ng ating Panginoon, nakaparinig ako ng mga mensahe na tama lahat sa akin. Kung wala magpaparating ng kamalian ng mga mananampalataya, mga kapatid, wala magpapatuloy at marami magbabackslide, mga kapatid, sa gawain ng ating Diyos. At ano sabi ng Apostol Pablo? Matapang na ipahayag mo ng katotohanan ang salita ng Panginoon. Huwag po tayong mga kapatid maginduhan sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Magpakatapang tayo na sabihin natin ang katotohanan. Ang ating Diyos ay napakabuti sa bawat isa po sa atin. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord Jesus! Hallelujah! At ang sabi po sa verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip.
ang lahat po ng ating ginagawa ay ang lahat po ng ating ginagawa sa pagmamahal po natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hanggang yumayabong ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin at pananampalataya natin sa ating Panginoon. At isa pa po ay may kakayanan po tayo na mahalin ang sarili natin at mahalin po natin ang iba. Kung tunay kang binago ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang sa sarili natin. Kailangan mag-reflect ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, at makita ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Paano kung masama ang ugali mo, mga kapatid? Hindi ka maalam ng bigay. Paano magre-reflect ang Diyos dyan sa buhay mo, kapatid? Hallelujah! Praise God. Tayo nandito at binago tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi naman natin naabot ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero maging kahapahagi tayo sa ginawa ng ating Diyos. Pinagpala tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Natanggap natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pero wag po natin sarili nito. Wag natin itong ilagay sa kahon, mga kapatid. Isip din natin sa iba ito. May gusto rin maligtas. Hallelujah. Praise God. At ang sabi po, mga kapatid, sa 1 Peter 2 verse 21, ang sabi, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghihirang sa inyo ng Diyos, sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo. Amen. Hindi ko nandito tayo, mga kapatid, mananampalataya na tayo, ay okay lang buhay natin. Dadaan tayo, mga kapatid, sa mga pagsubok sa buhay natin. Ang pinakamaganda lang dito, kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, may Diyos tayong may matatawagan, mga kapatid. Hallelujah. May Diyos na mapagpapaalaala sa mga kahilingan natin, sa mga dalangin natin sa ating Panginoon. Siya po lahat ang magbibigay sa ating mga kapatid ng ating pong mga pangailangan na hinihingi natin sa ating Diyos. Napakadakila ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa panahon ito, marami po tayong dinadanas na paghihirap, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, dapat mong maranasan ang paghihirap dahil ang ating Panginoong Hesus ay naghirap para po sa ating mga kasalanan. Magtiis ka lang at magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang pagtitiis, ang susi nito ay pagpapala na nanggaling sa ating Diyos. Maghintay tayo, mga kapatid. Naiinip na tayo na lagi darating ang ating Panginoon. Pero magtiis tayo. Ang sabi sa kanyang mga salita, ang pagtitiis ay may pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang magtiis hanggang oras ay siyang maliligtas. Amen. Nandito na tayo, mga kapatid. Gamitin na natin ang ating mga sarili para ang Diyos ay mapaglingkuran natin ng maayos. Kasi kung paglilingkuran natin ng maayos ang ating Panginoon, ang ating Diyos, mga kapatid, ay natutuwa sa atin. Natutuwa. Mabait naman ang aking anak na ito, sabi ni Lord. Hindi ko naman pinapagawa na gano'n ang gawin niya. Ba't ginagawa? Dahil sa ating Diyos. Hindi natin gusto na tayo gumastos. Pero, yan ang sabi ng Panginoon, gawin natin. Hindi naman natin, siyempre, sa mga yun, kung natin, mga kapatid. Pag may mga gawain ng inyo sa Quezon, may nagbibigay po dyan, mga kapatid, na may mga letters. Pero di ba pagbibigay natin, sayang, di ba, mga kapatid?
Pero, yung pang sabi ng ating Panginoon, bigyan mo, anak, para makaatid ng gawain. Tama po ba, mga kapatid? Kasi yung binibigyan mong yan, pag magpatuloy sa ating Panginoon at gamitin ng ating Diyos yan, magiging pastor yan. Amen. Nagbigay ka ng 500, gagamitin ng Panginoon yan, mga kapatid. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Yung pagpapala sa atin ng Diyos. Hindi natin, mga kapatid, nakikita. Pag nagbibigay tayo, sabihin natin yung sayang. Pero yung balik nun, mga kapatid, tandaan. Yung kalakasan na laan natin, hindi tayo nagkakasakit. Yun ang napakaganda, mga kapatid. Yung mga anak natin, nakikita natin, wala tayong problema. Na hindi matigas ang ulo ng mga anak natin sumusunod sa magulang. Isang pagpapala ng ating Diyos yan, mga kapatid. Amen. Sa asawa natin na hindi tayo lagi nag-aaway. At nagmamahalan ng mag-asawa. Pagpapala ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At dito po sa Efeso 5:16, at ang sabi po dito, ay huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawain iyon ng Diyos ay napupuot sa mga suwain. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, may darating naman lilinlang at gustong subukan at gambalain ang ating pananampalataya. Huwag po tayong padaya, mga kapatid. Gusto naman daraya na ilagay tayo sa kadiliman. Anak tayo ng kaliwanagan, mga kapatid. Huwag po natin alisin sa ating mga puso ang ating pagiging masunurin sa ating Panginoon Diyos. Dalawang bagay po ang mahalaga. Ang una po, ang pagsunod sa ating Panginoon. At ang pangalawa po, ay yung ating relasyon sa ating Diyos. Tanong ko po, mga kapatid. Tatay, kumusta po ang relasyon niyo sa ating Panginoon? Nanay, kumusta po ang mga relasyon natin sa ating Diyos? Mga yun, kumusta? Amen. Hallelujah. Sapagkat kung madadaya tayo, galit ang Diyos sa mga suwain. Itong talatang ito ay babala para po sa ating pong lahat. Kaya, mga kapatid, maging matatag tayo sa ating pong pananampalataya at ipakita natin na di tayo pwedeng dayain ni naman. Paghawakan natin ang ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Magtiwala at manampalataya po tayo sa ating Diyos. Kasi yung pananampalataya sa ating Panginoon, napakahalaga po niyan. At yung manatili tayo sa Kanya po biyaya. Amen. At ang sabi po sa 1 John 3:18, ang sabi po ng Biblia, mga anak, huwag umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mga kapatid, ang pag-ibig ay isang aksyon. Ang mga Diyos na karakter ay nagpapakita ng pagkahawig kay Kristo. Minahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat mahalin din natin ang iba. Ang tinutukoy po na pag-ibig na may aksyon ay yung may pagmamahal sa gawa at katotohanan. Hindi lang sa salita, mga kapatid. Tulad lang po sa pagmamalasakit natin sa ating pong mga kapwa. Kailangan ang tulong, may kakayanan ka naman, ibigay mo, kapatid. Diyos ang bahalang magbabalik sa iyo niyan. Ang Panginoong Hesus nga ay nagsakripisyo para po ibigay ang buhay niya para sa ating lahat dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating lahat, ganun din po gawin natin sa ating pong mga kapwa. Pag malasakit,
Pagmamalasakit sa iba, mga kapatid, ito po'y napakahalaga. Ang iba sasabihin, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang ating Panginoon. Pero hindi naman nagpapatuloy. Mahal ko ang ating Panginoon, pero pinapahalaga niya ang mga gawa ng mundong ito. Mahal ko ang ating Panginoon, hindi naman sumisimba. Alam niyo, kung mahal natin ang ating Diyos, mga kapatid, ito na ang tamang oras na talagang mahalin natin ang ating Diyos. Mahalin natin ang ating Panginoon, ilagay natin sa ating isip, sa ating puso ang ating Panginoon. Unahin natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Nawag po tayong maging talunan sa mundong ito. Mananatili tayo sa kanyang biyaya at manatili po tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At ang sabi po sa awit 34 verse 3, ang pagkadakila niya ay hayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Tulad po ni Joshua, nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi lang mabuti kundi napakahusay. Hinikayat niya ang mga tao na buksan ang kanilang mga mata upang makita ang kagandahan loob ng Diyos na nasa ating paligid. Di ba mga kapatid? Lumabas tayo dyan. Makikita natin yung mga mundo. Mga gawa ng Diyos yan sa kanyang salita, mga kapatid. Parang hindi makapaniwala, mga kapatid. Kung makakasama kayo sa Quezon, doon sa kabundukan, mga kapatid, tataas, taas na taas, babang baba na baba, makikita yung mga bundok doon. Talagang ang Diyos, dakila. Siya ang manlilikha, mga kapatid. Amen. Napakagandang tanawin, mga kapatid. Ang problema, sinisira ng tao. Napakaganda ng plano ng Diyos. Yung mga kabundukan yan, mga kapatid, hindi dapat yan sinisira ng tao. May mga tao mapagsamantala na puputulin ang mga kahoy at ibebenta. Pagdating ng oras, katulad ngayon, mga kapatid, sisihin ang ating Diyos. Panginoon, kilala mo ako? Hindi po, mga kapatid, nasa tao talaga ang pagkukulang. Wala sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. May nakikita tayo sa Facebook, halos maglupasay na, mga kapatid. Yung baha, halos maabot na yung kanilang palubuhan. Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. At tanong, naglilingkod ka ba sa Diyos? Pag ano may problema, tatawag ka sa ating Panginoon. Hindi po, mga kapatid, ang ating Diyos ay napakabuti.